Hindi pa nararaw kasi kinokorek yung draft, kina-finalize. After makorek yun, based on our meeting yesterday, so yun na yun. And I hope and I'm confident na makagather sila ng at least 11. Sa binagong ulat, irerekomenda ng komite ang preliminary investigation ni na Senators Francis Chis Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada kaugnay ng posibleng direct bribery, plunder, graft, malversation at paglabag sa ethical standards. Giit ni Lacson, walang binago sa nilalaman ng report, paglilinaw lamang sa ginamit na wika ang isinagawa. Walang nabago, walang substantive na revise. Pareho pa rin. Yun lang yung language. Sa layman, pag sinabing charge, para nasa korte na. So, in-specify na lang namin na salit na instead of using the word charge, to be charged, to undergo preliminary investigation, to undergo fact-finding investigation, to undergo case build-up. Dagdag pa ni Lacson, ang pag-aayos ng wika ay hindi pagpapalambot ng rekomendasyon, kundi pag-iwas sa maling interpretasyon, lalo na sa mata ng publiko. We never deviated sa original intent ng aming committee report na mag-undergo ng PI. Nauna nang sinabi ni Lacson na posibleng irekomenda rin ng ulat ang paghahain ng kasong kriminal at administratibo laban sa iba pang personalidad na sangkot umano sa anomalya. Kabilang sina dating Senador Bong Revilla, dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, at dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy. Sa oras na maipasa at maaprubahan sa plenaryo, ang ulat ng Blue Ribbon Committee ang magsisilbing batayan kung uusad ang investigasyon sa susunod na antas. Isang hakbang na, ayon sa komite, layong papanagutin ang mga may sala habang pinangangalagaan ang tamang proseso ng batas.